Mga boss, kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Si Eli po ito, buhay, ligtas at pumapalag pa rin hanggang ngayon. 2 linggo na mga boss mula nung huli ako nag-upload ng content dito sa TikTok at sa ibang social media platforms ko. Ang rason dyan mga boss ay dahil indicted ako sa isa sa mga kaso na sinampa laban sa akin. Ang ibig sabihin niyan, nakakita ng probable cause ang prosecution sa sinampang cyber libel case laban sa akin. Kaya ngayon, mula sa prosecutor's office, itinaas na sa korte yung kasong hinaharap ko. Kaya ginamit natin yung ilang linggo para makipag-usap sa ating mga abogado, supporter at mga kaibigan para maghanda dito sa kaso na to at sa mga kasong hinaharap at maaaring harapin pa sa mga susunod na araw. Ngayon, marami ang nagtatanong, sino ba ang nagkaso sa akin ng cyber libel? Dito sa kaso kung saan ako indicted, ang nagsampa ng kaso laban sa akin ay walang iba kundi si Dr. Martin Pangan ng Manila City Hall. At sinampahan niya ako ng kaso dahil gumawa raw ako ng libelous remarks laban sa kanya matapos nating kalampagin ang Manila City Hall laban sa Manila Health Permit na inaayawan ng maraming manggagawa dyan sa Manila City. At ngayon mga boss, I am standing firm on my principle and belief that I am just exercising my constitutionally protected freedom of speech and expression, especially remarks made against public officials. So let me remind Dr. Martin Pangan, Dr. Pox, you are representing the City Health Office as the City Health Officer of Manila City. Bakit balat sibuyas ka nang labanan at questionin yung Manila Health Permit na pinapatupad ng opisina mo? And for you to say that you were humiliated because of the remarks made against you, bakit tinanggap mo pa ang pagiging City Health Officer kung allergic ka sa mga kritisismo laban sa opisina mo? Kaya mga boss, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko atrasan tong kaso na to. We will exhaust all legal remedies para maibasura itong mga kasong pinagsasampa laban sa akin. At sa mga politiko dyan na may balak pang magsampa ng kaso laban sa akin, gusto ko lang ipaalam sa inyo na kung ang habol nyo ay patahimikin ako, hindi nyo ako matatakot o mai-intimidate. Mas magingay pa ako lalo para i-expose yung mga kabulastugan at kagaguhan na ginagawa nyo, lalong-lalo na laban sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya mga boss, pupunta kami sa korte para magpiyansa bilang pagkilala sa mga legal na proseso at masigurado yung temporary freedom ko. Kaya maraming salamat mga boss sa patuloy niyong suporta at pakikiisa. Hindi nila tayo mapapatahimik, antayin niyo yung mga update at mga susunod na content at maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pakikiisa sa platform na ito mga boss.